In your Bibles, 1 Peter chapter 5 verse 8. Now I always encourage you to bring your Bible and notebook so that ang atong pagpaminaw sa pulong sa Dios dili mo katulgon and you can copy, no? Og salamat ko sa mga tao nga gigamit sa Ginoo. They're working hard para magwapo ang atong stage, no? But let's pray. We have maybe additional. We have three options nga among gitan-aw to complete this stage, no, para ang atong gitan-aw nga we can give to the Lord nga pinakamaayo para di mo katulgon o makasabot mo sa pagwali, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. We want our stage nga makaklaro mo unsay akong gisulti. O I encourage every one of you to bring your notebook, no, and Bible so that whatsoever atong i-abri sa Biblia inyong masulat, inyong ma-review kung naabagyod sa pulong sa Ginoo. Now 1 Peter chapter 5 verse number 8. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Okay? I'm going to read it loud o tanawalan niyo sa inyong gitindugan. So 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a rolling lion, walketh about seeking whom he may devour. So ang Ginoo, ang pulong sa Diyos, naghatag na tog warning as a Christian. Adunay tay kaaway, mao ang yawa, our adversary, the devil. Now maybe today you are so excited, worshiping God, listening the Word of God. But there is time that you are facing problems because the devil, he does not want nga magpadayon ta sa pag-alagad sa Diyos. Gusto niya ang atong kinabuhi dunay tay kagubot sa isig ka Kristohanon, sa isig ka igsoon, and that's the work of the devil. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa dakong kadaugan, sa among serbisyo, sa first service, o sa second service. Thank you, Lord, sa mga Kristohanon that they are inviting people to come to the church. Thank you for our visitors, especially those visitors, O God, that they accepted Jesus Christ as the Lord and Savior. Lord, I pray nga mo-grow sila spiritually o musunod sila sa tubig sa bautismo o makikuyog sila namo sa pagpangalaga diya kanimo. Lord, I pray that you will bless me. I ask the Holy Spirit to guide me, to give me exact words to deliver the message of God. Nga ang imong makanakan, Lord, they will know and they will makasabot sila nga unsa nga among kinabuhi ang yawa adunay nagatuyok-tuyok kanamo and they're trying to destroy us. They're trying, God, to dili ka makita sa among kinabuhi. Lord, help us, O God, to continue doing your will and preaching the gospel. O ang mga tao Ginoo tagay kadasig sa pagpinaw sa iyong pulong. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, manglingkod kamo. Now the message, supernatural help. Dunay sa atong kinabuhi nga dili na siya lihok sa tao because there's somebody who are going to help or naghimo niya na nga dili atong tawhanon nga mga nga gahom kundi there is something more about that nga nag-away mo, naglalis mo sa imong igsoon. Now dunay gihimo nga peace talk between USA and Great Britain. You know, we know the story that ang America sa una is under sila sa Great Britain and they have civil war o dugay na human. O sa katapusan, gitagaan sila freedom ang United States of America. Now, sa ilang peace talk, doon na sila nagsinultihay sila, nagpulong-pulong sila, aron doon na sila kalinaw, di na sila mag-away, di na sila magubat. Apan, diha sa peace talk, doon ay armed dealer, mamaligyag pusil. Mamaligyan sa pusil sa British, mamaligyan sa pusil sa sa USA. Now, di siya gusto nga mag-peace talk. Ano man, mawadan siya negosyo. Mawadan siya halin. So, doon ay armed dealer listening to the peace talk.
Now, the arm dealer, nagtago siya. Nagsugo siya tao nga magtago. Gusto niya nga dunay gubat aron mahalin ang iyang armas. And then, sa diyang nakita niya the two groups, he shot the second in command of the British. And the British general order fire. And the American general order return fire. And they're fighting again. Now, ang British general and the United States of America during the time, they want peace. Gusto silang kalinaw. And also the Great Britain. But there's force behind them nga gusto nga mag-away sila. Now, Christian, this is real sa atong kinabuhi. We have an adversary, the devil. It is a supernatural help to gimik them at war. Sa nga nung nasuko man to. Sa itong kinabuhi, matingala ta, nga daghang tao nga masuko. Daghang tao nga nagunahuna, nga dautan nga atong tuyo. That's what happened today. Satan is like an armed dealer. Mamaligay pusil. Anong yawa ba? Mura mamaligay pusil? Edi sa gusto, dunay kalinaw sa panimalay, kalinaw sa church, kalinaw sa matag igsoon. Gusto niya dunay away. He wants that every Christian will fight each other. Churches between churches. Pastor and pastor fighting each other. Deacon against deacon. Church members against church members. Christian against Christian. Between husband and wife. Father and son. Mother and daughter. Or father and daughter. Usahay, nag-question ko sometimes when we hear that story, how her father, grabe ngayang kasuko siyang anak. Dito mi sa US, ang among doon namin napuyan dito, and he's an old, lady, and his husband also is, mga nana sila sa 80s, sapit na mag-90s. And they told me their story. Na they have properties sa Manila, and then doon na sila yung mga yuta, but now they are, nagkaso sila nga mga igsoon. Kaya ingon ko, ngano ka nga niingon ni Ana? Why? Kung ngano ka nga grabe ang kagubot nila. And then they told me about nga grabe ang pagkamatay sa ilang mama, how even sa pagkamatay sa ilang mama, ang uban gusto ilubong dayon, ang dili na hulaton tong usa kay kontra niya. Mga igsoon ko sa Ginoo, there is a supernatural help why we are fighting. Why people are hate each other. And this is according to the Bible nga atong pagatunan karon. So you need to be careful. Sometimes akong anak bation ko ka kusay murag masuko ko, and I ask God, Lord, why? And I need to talk to them, to explain with love. Dapat dili na buhaton because aron dunay kalinaw, dunay order sa panimalay. Amen? Young people, be respectful to your parents. Amen? Unsa imong ipugas, maani ra na nimo. Love your parents. I will tell you this, parents, kung unsa inyong pagbati sa inyong mga anak, you need to explain them. You need to tell them. We know that walay ginikanan nga gustong kadaot siyang anak o walay anak nga gustong kadaot siyang ginikanan. But it all is misunderstanding because there are force behind it. And Satan, he wants to hate each other. So we need to be careful when you ask the two sides who started the fight, who initiated the fight. The answer is the same. The other side. And the other side said, the other side. But the real author of this all is Satan. They always say the two sides, sila mo'y gustong away. But we realize the two sides wants peace. They don't like war. But because of supernatural help, they fight each other. The two sides accuse each other. They said, limbunganon ka, bakakon ka.
But the other side also do the same. Isa ikaw may bakakon. Kana bitong mag-away, tanaw nimo. Puro sila sakto. Di ba? Nakahusay na mo. Ako, kapila na ko mahusay, di na maihap. Usay, even mga staff sa church, pareha sila sakto. Apan maigsoon ko sa Ginoo, we must be careful, we must be prayerful. If there is a fight, there is misunderstanding, go to your room and kneel down and pray. Husband and wife, ang gusto sa yawa, dili makita ang Diyos sa inyong kinabuhi. If you love each other and care each other, as a father and a daughter, or a father and a son, as a husband and wife, makita nimo si Jesus Christ sa inyong kinabuhi. O dili gusto ang yawa niya na, He wants you to fight each other. Satan is a liar, a murderer, and there's no truth in Satan. Therefore, we must be sober, be vigilant, because our adversary is the devil, not your husband. Your adversary, not your husband. Amen? Not your brother, not a Christian, not your wife, not your mother, not your father, your sister, but your real enemy is the devil. Amen? Not another church. Aban maigsoon ko sino, our real enemy is the devil. There is a supernatural help. Ganong nag-away sila. Why we fight each other? Number one, Satan hates everything that looks like God. Nagay makitaan sa yawa nga murag Diyos, suko siya niya na. Dili siya gusto niya na. Tanan nga makita sa yawa, nga makita ang Diyos, gusto niya i-destroy, gusto niya gubaon. Satan wants to destroy everything that looks like God. Number one, human. We created in God's image. God is eternal. Our soul is eternal. Right? Kita ang atong image like the image of God. So gusto sa yawa nga magguba, madestroy ang tao. Gusto sa Diyos nga ang tao makig-fellowship niya hangtod sa kahangturan. Dili na tinuod nga mingon ta kung wa pa kasala si Iba o si Adan, di wala unta ta karon. No, that's wrong. Wala yun ang Bible nga di sila mga anak. They will multiply. Aban dili ta malayo sa Dios. Magkakuyog to sa Dios with fellowshipping with God forever, and we enjoy with the Lord for the sa ilalom sa care sa Ginoo. But the devil hates us. He hates you. Especially those Christian and unbelievers, gusto sa yawa, they will remain nga mamatay, nga mato sa imperno. Na di nila madunggan ng gospel. O as Christian, we need to be careful. Human, Satan hates the human because it looks like God. We are created like His own image. God is eternal and also human. Our soul will last forever. Ang yawa mo ay nagtintal ni Eva to commit sin. Aron ang tao mahilayo sa Diyos tungod sa sala. Satan inspired Cain to kill Abel. Dili ra hunahuna ni dili ra na nga huna ni Cain nga iyang patyon si Abel. But there's something nag-utter ana. There's something nga nagplano niya na. It is the devil. Satan himself. Amen? Kanang taong mo patay, dili na sa iyang kaugalingon. There's someone behind it who kanang naghatag niya, nag-encouragement sa tao nga mohimo siya na nagdautan. Satan inspired Cain to kill Abel. In time of Noah, Satan inspired the people to be wicked and sinful. Aron sila laglagon sa Diyos tungod sa sala. Because Satan knows nga ang sala walay lugar sa kasing-kasing sa Diyos. God loves the people, but He loves sin. Ang yawa gusto mo guba sa atong kinabuhi. Young people, you need to be careful of using your cell phone, your iPad, or yung computer. Kung kamo gani mga young people, kung saan ninyo pagkabalo nga addict na mo sa inyong cellphone.
Ay kung dili mo mahiluna, kung dili maghawid og cellphone. Kung nag-istorya ko sa tao, unya, nag-istorya mi, unya, nagsikog hawid og cellphone niya na, nagsikog ingon ana. It's sign of disrespect. Amen? When you talk to your mother, to your father, don't hold your cellphone. You are addict na ka sa cellphone mo. Diba? Inigbatan mo sa inyong tanawon, Bible, cellphone. Pastor, ang akong Bible naaman sa cellphone. Manang mo basa, gawas nung magbiyahe ka sa mga communist country, kaya di man tapanad og Bible. Pero diri sa Pilipinas, dapat Bible. Amen? You need to be careful because everything gusto si Yawa nga muguba sa imong kinabuhi. Amen? Kung nagsige na lang kagtanaw sa cellphone, siya na kagtanaw sa cellphone, ingon ang doktor nako, ingon siya, nagpailis ko og kanang antipara, ingon siya, naunsa naman na? Naingon ang doktor, sir, pula lagi yung matay ko, pula maginadaan. Isa ba sige kag cellphone, sir? Napasangin lang ako sa cellphone. No? Iko pula maginidaan akong mata. Aba may son ko sige no. Magbantay ta kay daghan buhaton sa yawa nga mugba ang atong relasyon. Ang tao gusto si yawa maguba. Kay sa diya magtanaw siya sa tao, nakita niya ang Diyos diya sa tao. Human is eternal. So kung nakaamo kang bisita karon, wa ka kasiguro sa kaluwasan, dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas. Pasudla sa simong kinabuhi. Kay kung mamatay ka nga walay Kristo, mo na gusto sa yawa nga ma-destroy ka, mo ato ka sa linaw nga kalayo, mag-antos ka dito sa walay katapusan. Satan is trying hard to destroy the human being. So you need to be careful. Once you are saved forever. Di na ka maadto pa sa impyerno, but ang yawa gusto niya maguba ang imong testimonyo. Moya akong ikahadlukan na maguba nga akong testimonyo. Unsa ka, aman si pastore, nagtaban og 15 anyos, pagkangilad kayo. Unsa na lang ka. Every night, that's my prayer. Lord, help me. I want to die with a good testimony because when I'm going to die, nga maay kong testimony, in my bisan pa wala na ko, nining kalibutan na. There are people get saved because of my good testimony. Pero kung dautan ang imong testimony, doon yung mga tao bisag patay na ka. Dili sila maluwas sa diyang mahibawan nila ang imong bati nga testimonyo. Amen? So Christian, Satan wants to destroy you. Young people, Satan wants to destroy you. Especially our children. God wants to destroy them. Shield them from the Word of God and your prayers. Talk to them to the Word of God. Cry with them. Disciple them, your children. Train them to serve God. And number 2, relationship. Number 1, human. Number 2, relationship. Kanang relasyon, kanang relationship, makita diha ang Ginoo. Satan hates relationship because relationship looks like God. In relationship, there is feeling of love to do good, and God is love also, right? Ako, kamong mga ginikanan, kung papilion mo kinsay patyon, ikaw o ang imong anak, dili na ka maglisod og pili anak. Mingon ako, ayaw lang na akong anak. Right? We don't understand that kind of feelings. Si GR Sauna, I give them ang akong mga anak si GR, si Hamam, I give them the full assurance. Kung mawala sila sa Manila, ako silang pangitaon yun, bahon lang pag di unsa kadugay. Si GR, ingon siya, unya, na adto na ka sa layo, tabuk og dagat, mo balik yung ka, inko mo balik sa kung wala na kuanan, wala na kay sakyan, inko maglangoy ko kay pangitaon tagyog ka. Unya, makalangoy di ka gikan sa Mindanao, paingon sa Manila, inko mamatay ko, pinangita nimo. Isa ayaw na lang ko babaliki kung mamatay ka.
Dili ba di ta kasabot sa atong feelings sa atong mga anak. And God, He knows that He put that feelings to you because that feelings atong masabtan ang gugma sa Diyos nato. Si Jesus Christ namatay sa dito sa krus. Nagpakamatay siya para kanato. That's God, because God is love. Amen? And God hates that. When you love your children, when you love your brother and sister and care for them, as a pastor to his members, ang yawa mamalipay niya na. Ang yan nakita ang Ginoo. But He want to destroy that love. As we are a bride of Christ ng church, right? Doon na kay pagbati sa imong asawa, gusto na mo siya protektahan, ang malipay niya na ang yawa. So magbantay ta, gusto sa yawa, maguba na maong relasyon, dili na makita. We see God in our relationship between Father and Son, how Father loved His Son, how God loved us, and our Father, God gave us the feeling to our Son, so we know how much God loves us. We see God in the relationship between husband and wife. We see God in the kind of relationship, how God protect us and care for us. We see God in a relationship between master and servant, how God owns us, how we obey God, and how we honor God. But Satan wants to destroy every relationship that looks like God. When you honor your master, makita ang Diyos niya na. Right? Kung atong gi-honor ang atong master in the flesh, salamat ko nawali ni Brother Eddie atong Thursday. Speak about how to be a good soldiers. You need to obey. You need to honor. Pero kamo nagtrabaho, ayaw ninyo bugal-bugali na inyong amo. Maka-afford ka, abit si Pastor Ripay musultin ako, dihigyo ko masugot. Nagtrabaho ka sa SLB, wala ka nakasabot. Kung dili pa lang ka membro sa simbahan, bisipa ta na ka. Para mo kumpiyansa, bakser ba ko sa una? Bakser nga way daog-daog. Wagi ka nakasabot. You need to respect the authority. Dahil sa pagrespeto sa authority, ang iyong makita is God, right? And Satan, he wants to, ang yawa, iya kang tudluan, nga di ka mo respect sa authority. Ang anak, yan tudluan, nga di mo respect sa ginikanan. Ang ginikanan sad, iyang i-insinuate, iyang sultihan, kanay mong anak, wag na klaro na sila, ayaw na sa tagaig pagtagad. And Satan wants to learn you to hate your children. That is the work of Satan. Kristohanon, that supernatural help, we need to be careful. Satan wants to destroy every relationship that looks like God. Gusto sa yawa nga makita sa matag relasyon, dili ang Diyos kung siya ang makita. Instead of love, ang makita hates, kasuko, kalagot, dili na makita ang Diyos because God is love. Ang makita ang yawa na, ang naung na sa yawa. So you need to be careful. You need to read your Bible and you need, even how unsa pa ka bati, unsa pa ka ngilad ang imong igsoon, you need to pray for them. Gusto sa yawa ang makita sa matag relasyon, dili ang Diyos, kundi siya. Hatred instead of love. Destruction instead of compassion and help. Lying and hypocrisy instead of truth. Satan wants to destroy every human being, every relationship that we have. His ways is to destroy us. Kung saan niya ta pag-destroy, Satan operate deception and lying. Iya kang patuhuon, usa ka kadautan nga tao nga ang imong gikasukan. Ang kanay imong kasukan, dautan na siya. But all is deception and lying. Doon ay tao nga grabe siya kasuko. Na ako, grabe po na akong tabang niya. Ako siyang gistorya, why it's happened? Ngun siya, basta masuko lang siya nako. Gusto niya kung siyang gusto, ayang makuha.
Now Satan is trying to deceive us aron masuko ta sa ubang tao aron ang inyong relasyon maguba. Husband and wife, you need to pray each other. You need to have time once a week, once a month to pray together. Even my children, karon akong anak mga dagko na. Nagtuktok na ko silang kwarto, sirado. Pero sa una mga bata pa sila, there's a time that I kneel down and pray together. Especially if we have problems. Why? Because we need prayer each other. Doon sa pastor, nang yang membro, yang na maylo si kwarta, nyawa sa pabayluha, gamay ra, kay kuway kwarta, iyang gikasukan pagayo. Ang mga membro, nitugan ako isa pastor. Mong pastor ba, na maylo ko 300 pesos? Wala man ko kwarta, 200 naman, akong itagag 200. Nasuko manon ako. Akong giistorya ang pastor. Ko, pastor, ngano nasuko makaani nga membro, ingon siya, na maylo ko, ako ganing, bisaw ko kwarta ni, kung mamaylo sa membro, kay maulaw ko, magampo ako sa Ginoo. Ingon siya, Brad, akong gitrain ang membro. Diyan siya niyong pag-train, para di sila musukol na ako. That's not the way of the Bible. Amen? Don't train your children to love you, na inyo silang i-pressure bisag wa na ka sa kamatuoran, wala na sa tinuod. Kuwa may sala siya, kay wa man sa kwarta. Nganong naabot man siya, niabot lang magud sa kung unahuna nga ako siyang kasabaan, dili tanan na sa tong unahuna iyaha sa Ginoo. Amen? Kung nada si mong unahuna sa Ginoo day na, unaha kinahanglan ampo ang mga pastor. Amen? Dapat kita nga kamong mga members sa church, read your Bible. Because the Bible is the truth. Now, but the Bible says in John chapter 14, verse 1, Beloved, 1 John chapter 4, verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Isa kinsa pa'y musulti ninyo. Bisan pag ako, read the word of God kung naa ba na sa pulong sa Ginoo. Amen? Do not trust your perception, your discernment, because sometimes the spirit of Satan will deceive you. Satan operates deception and lying. Now, how to overcome this conflict? Pastor, how to escape this conflict? Now, our relationship with my children, with my son, with my daughter, with my pastor. Kani nga relationship magpabilin hantod sa pagbalik sa Ginoo. Gusto ko nga makita sa akong panimalay ang Diyos dili ang yawa. If the homes doon ay ang makita kalagot sa matagusa diya sa relasyon, ang makita dili ang Diyos kundi dili ang yawa. Pastor, I want my relationship sa akong ginikanan ang Diyos mo'y mapasidunggan, mo'y makita. Gusto ko nga di na ma-destroy sa yawa. How to overcome this conflict? This conflict is not normal, it is supernatural. Number one, we can overcome this by prayer. Amen? If somebody hates you, isa pag-member nini nga church, kauban mong simbahan, you need to pray and kneel down. And ask God to help you, to guide you. Iampo tong mga tao nga nagdaot nimo, nasuko nimo. Maybe they are one of our church members. Maybe they are your brother and sisters of your relatives or your relatives. Those people who backbite you, who wants to destroy your ministry, wants to destroy your image, they need your prayer. Pray for them. They are not your enemy. Your father is not your enemy. Your husband is not your enemy. Your wife is not your enemy. The devil is your enemy. Amen? If you are doing right, unya doon ay mga tao nga nasuko nimo, kanang mga tawhana is in trouble. They need your help. Pray for them. In Luke 6:28, bless them that curse you. Amen?
and pray for them which despitefully use you. Number 2. Number 1, you need prayer. Amen? If somebody attack you, any Christian, any people, your neighbors, these like unbelievers, mo atake mo, they are not your enemy. The devil is your enemy. Gusto sa Diyos nga maluwas na imong parinting nga nasuko nimo. Gusto sa Diyos maluwas ning mga tao nga nag-persecute ka nato. Diri sa atong church, wala mo kabalo. There are times nga atong mga silingan, mag-text, mayon ko, ayaw lang ninyo nagbalusi. Pero sa hipon, mayon ko, ato nang ipapreso. Kamong mga baptist, nga lang na bagitag baptist. Kasi maglagot sa tanong. Kamong mga baptist, mga kawatan mo. Sila rin nangawat, kita pa'y singinlan. Sainan ka na, nagtanom o kapaya sa akong yuta. Kunya, dito sa sulod sa akong alad niya gitanom. Bisag doon na po gitinuod nga trabahante, wa takabalo kinsam. Wa pa takabalo, doon na po ilaing tao ni adto dito, gikuha ang iyang kapayas, ang napasanginlan, ang tagiya pasiyuta, tiyaw mo ka na. Kaway batasan. Pero akong hunang-huna na ako, no? They are not our enemies. We need kinahanan ato silang tabangan. They need our love. We need to start praying. Amen? Pero usahay, ang atong unahuna, gusto din tayo mubalas to destroy that person. No, you are wrong. Now, don't fight back. Run. Don't fight back. Dagan lang. David had no plan to destroy King Saul. David had no plan to kill King Saul. Si David, dagang mga panahon, pwede niya patyon si Saul eh. Pero nakabalo siya, di si Saul yung kontra. Ang yawa mo yung kontra. Nidagan lang siya. O giprotektahan siya sa Ginoo. O gipinalanginan siya sa Ginoo. You want blessing? Don't fight them. And just pray. And just mawin mo dipinsa nimo. Bisan pagdauton ka, don't fight back. Sa una, kung naay mo daot na ko, I always say, we need to pray. And as a pastor in sa blood, please explain ko. No need of my explanation. You know me, you know him, and I need to pray. Mga igsoon ko sa Ginoo, i-bless ka sa Ginoo eh. Bisan pag naay mga tao nga mo pray, nga mabankrupt ka, maunsa ka, dili sila kadaog sa Ginoo. Right? Pero kita ayaw pagbutang o gunahuna nga madaot ang ubang tao, madaot ang Kristohanon, kay nasuko kanila. No, that's devil's work. That's not of God. That's of the devil. Amen? Ayaw i-appeal ang Diyos sa imong kabuang sa magprita nga kana sila, maunsa na sila. No, God is God. God is love. Amen? And number 3, always do good to them. Always do good to them. Una, just pray. Just pray. Lagot ka, just pray. Cry to the Lord. Ingnan Ginoo, Lord, lagot na kay ko. Gusto na ko manumbag Ginoo. Ingnan Ginoo, and God, He will answer you. Lord, lagot na kay ko sa kong tapad. Isa may mo tapad. Just pray. Amen? Na mabalik ang inyong gugma, because kung mabalik ang inyong pinagbatiay, that's God. Kung nato mga relasyon, father and children, husband and wife, kung wala mo ipagbatiay sa matag usa, ayaw mo pagkumpiyansa because gusto sa yawa ngayon ana ang inyuhang pagtimbatiay. You need to love each other. And number 2, don't fight back. Number 3, always do good to them. Paghimulag maayo. First of all, this is not our ministry, it is God's ministry. Kung doon ay mudaot na ito, buluhaton ni sa Ginoo, bahala ng Ginoo. Pero maingon ka, sakit kaayo, gipakaulawan ko, pastor. Nawala ang akong reputasyon. Doon ay sa katayon siya. Hey, tungod niya, nawala ang akong reputasyon. We have no reputation. It is only by God's grace we are saved. Amen? Who we are in the sight of God. Ang Diyos, ang si Kristo, wala siya magtanaw sa iyang reputasyon. In Philippians chapter 2, verse 7, but made himself of no
Reputation. Ya kita, ingnon lang ta nga muratag naong ni Max Alvarado, di na ta katulog. Philippians chapter 2 verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made his likeness of men. So nag-working ko dito sa Cagayan. Nag-working ko, ang libre ko sa simbahan, manglimpyo og kaon, ako'y allowance gamay. So I need to work another na workingan ako para makabayad ko sa eskwelahan. Nag-work ko kanang law offices, malampaso ko. And then dito sa kuan kay ang mualot na ako kay magtipid ko ba? Mag-hike ra ko kay wa ko plate usay. Layo kay almost 2 kilometers, hike ko na ko gabi pa. Now, magpaalot ko og kanang bisag kinsa lang mo alot. Rere ako'y alot mo. May nagalot babay, tiguang na. Dili ka ba lumualot? Basta ang akong naunggod, bati patag naong nasamot. Ama, nag-choir na. Kaya apel man ko sa choir, so leader pa ko simbahan. Dahil, young people nga babay nga, giingnan sa usa, uy, pariha mamugnaong ni Brother Ray. Partang iyak giniya. Binako giniya. Pag abot na sa kong kwarto, piteng pag-ispiho na ko, uy. Nanong duro sa iyak, ganayo pariha mignaong. Kung yun, nana, ako, nawala ang akong reputasyon. Mga iksoon ko sa Ginoo, ayaw gunaw na ang imong reputasyon. Wala tayo reputasyon. If somebody took against you, pasag din sila. Because there is God who cover you. There is God who lift you up. Doon ay Diyos nga mo panalangin nato. Ang panalangin, wala na siya gihukom sa mga tao. Kundili, doon ay Diyos. Dili, maabot og mga istorya nga dili maayo. And God is going to bless you. Walay tao nga makapugong ni ana. Say kita mag-away ta walay pulos. Say mingon na ang akong lulo, kung lulo bay gatanong mo kamuti, peting dako kayo Usa ka truck yun, ang usa ka punuan. Yung po siya wala sa akong lulo. Akong lulo nagtanom og gabi. Ang usa ka punuan, duha ka truck, grabe na po, nasuko na po itong usa ka, Kristohanon siya. Kamu no, mga bugiro kayo mo dati, yung mga lulo, wala sa kong lulo. Kada inyong lulo, kada yung kamote, yung mong gabi, naghimog kaldero. Di na katunga. Kaya ting sukuas duha, kaya nalabo na ilang mga lulo. Ingon sa ay, kasuko god. Ingon tong yung lulo nga maghimog kaldero. Magsabot lang ta, paggabi na imong kamote, o imong gabi, kaya pagamyan po na ako akong kaldero. Ang mga Kristohanon mag-away kung tanang walay pulos Di ba? Wala gyud pulos. Ang yawa gusto mo guba sa atong relationship. Mo na mga igsoon ko sa Ginoo, kung naglagot ka, ampo na lang. Run away. Ayaw pakiglayog. Ayaw paingog. Sa una bata pa ko, ngay mga yawa-yawa nga mga dagko na mo, amigo mi, kaming agong tuti, grabe, mag-agbayay pa. Pero pag moabot na si Buloy. Si Buloy kaya kung madunduan. Pag abot ni Buloy, isa may taklarin din, kailang Buloy, Jiman, kailang Buloy. Pag agong siya, ingo mas bado, gong. Pildi na kasumbagay si Ginya. Ingno mo kong Buloy. Ingo skuan, ingo si Agong, kaya ko na kay kanya. Ingo dahil skuan, Buloy, Mag-ana ba? Maglinya sa kuan baka ng yutak? Tanaw na to kinsa isog, ang mutamak. Tamak na yung sapak at asumbagay mi. Paglauli na mo, nag-away na mi, nanghubag na mi. Pero si Buloy, sige katawa. Mi mag-away. Pero tungod sa yawa-yawa, nag-away mi. Mga Kristohano, that simple story like that. Murat ang mga bata, masayon na paawayon. We need to mature sa atong Christianity. Kung doon ay musulti nga sayop, dili maayo, ato silang pasaylon, ato lang silang iampo. In Romans chapter 12, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen? Satan wants to destroy everything that looks like God. Human, relationship, grabe. I cannot imagine what kind of feeling that I have
to my children. Bisan sa duha na ko ka anak, miyog pili ka, ikaw mamatay, kanimong anak. Right away, I can say, ako lay patya, dili sila. Because I love them. Pero what are things that happen that a father and a daughter and a son hit each other, killing each other. Because Satan, that's the work of Satan. Inato ta mga igsoon ko sa Ginoo, we need to be careful and be prayerful. Sometimes ang yawa doon sa ibutang si muno na, and you ponder it, and you ponder it, and you think about it, and after day you think about, na pagkahuman, suko na kakayo. And all your good things ang gihimo sa mga tao, imo na ang lalimtan. Dapat mag-careful ta. Dapat magmainampuon ta. Maabot kayo na sa inyong panahon, nga doon na may tao nga dumtan. That's not of God, that's of the devil. The devil wants to destroy you. Go to your room and pray and said, Lord, help me. Lord, dili ko makadaog ni ini. Lord, tabangi ko Ginoo. Lord, dagay ko grasya. And God, He will answer you. And God, He will bless you. Kung makalikay ka sa trabaho sa yawa sa imong kinabuhi. Ang gusto lang sa Diyos na magpailog ta. If you learned how to be humble, God is going to bless you. Para sa mga bisita karon, kung wa ka kasiguro sa imong kaluwasan, dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas. Maybe sa imong balay, doon ako giwitnisan, wa pa ko dito ko sa sa Grab, padulong sa airport. I explained ko niya, then I found out na Muslim siya. O shared in the gospel, and nagpasalamat siya. Ko di ba mutuo ka ni Jesus Christ? I said, yes, sir. Told him about the Lord Jesus Christ. And I said, well, kung muli ka sa inyo, tawag si Jesus Christ. O maybe muhunong ka niya, tawag si Jesus Christ to save you. O giya kang luwason, o ang imong ngalan, isuat niya sa libro sa kinabuhi. Maybe this afternoon, doon tayo mga bisita. Dawatan niyo si Jesus Christ. O niyang gabi, o niya, dawatan niyo si Jesus Christ. Tawagan niyo, Lord, please, pasaylo ako sa kumasala. Let's come to my heart and save me. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Thank you, Lord, sa mga tao nga imong gibutang sa church. Thank you, God, that you put something in our heart to love our brethren, to love our children, to love our relatives. But Lord, we know that Satan is not happy na makita niya, Ginoo, nga doon na may pagbati sa among mga tao nga mga minahala mo sa kinabuhi. Lord, tabangi kami na ma-maintain ka na maong relationship because ang yawa Ginoo na kamot siya to destroy everything that looks like God. Lord, help your children. Tanang akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.